Guys, malapit na tumaas ang mga lahat ng cryptocurrency. Less than 1 year na. Kailangan nyo malaman ng 4 na information ko. Meron tayo major updates, market prediction, altcoins, at saka yung personal strategy ko paano ako mag-in and out. Major update number 1. So alam nyo naman, April magkakaroon ng Bitcoin halving. FTX buyback, magkakaroon ng result yung mga naipagdebandahan sa FTX, yung naipit yung token o mga coins nila. Babalik na sa mga old user yon. Then magkakaroon sila ng buyback power to buy again the Bitcoin. And also yung all-time high ng Bitcoin na approve kasi ng ETF ng Bitcoin yan. So, yung major update na yun, malaking apekto dito sa Bitcoin halving. Kaya magpapump ngayon, April, ang Bitcoin. Number 2, market prediction. So, personal prediction ko yun, guys, ha. So, ngayon, ang cryptocurrency kasi ay 4% lang ang crypto adoption worldwide. So, importante yun. Bakit ka mo? Kung yung 4% na yun, umabot ng 8% ang mga worldwide na crypto adoption, that means yung mga funds papasok sa crypto, so tataas ang mga value ng crypto. And tinitignan ko dyan yung ETF Bitcoin na approval nila kasi yung ETF sa Amerika, kumbaga mga retirement funds yan, yung mga conservative na funds, yung mga traditional na funds ay papasok sa world na to. Number 3, altcoins. Ito namang hinihintay nyo. Baka last time na to, guys, life-changing funds ang kikitahin nyo dito, no? Top 10, top 20, top 30 altcoins meron tayo, guys. Times 10, times 20, times 30, or times 100. Baka ito na ang last chance nyo dito sa mga altcoin. At kukwento ko kung ano yung mga tinitignan ko. Merong GameFi, GambleFi, AI is very important, guys. So, tignan nyo kung ano yung mga narratives ngayon. Number 4, strategy ko. Personal strategy. Pag-uusapan natin kung paano pumasok. Pinag-uusapan din ng iba kung paano pumasok. Pero hindi nila pinag-uusapan paano ka lalabas. Once you enter, you need to take profit. Once you enter, you need to take money. So, ganun talaga ang crypto. Buy low, sell high. Pasok early, labas agad. Trade like a robot. Don't become greedy. Huwag mong mamahalin ng project, huwag mong mamahalin ng token. Pag meron kang chance to take profit, take profit. Don't become a player, but become an investor. Bitcoin ETF, ito naman yung retirement fund sa Amerika. So, kumbaga yung gobyerno sa Amerika, inaproban ang Bitcoin ETF. So, sinasabi ng American government ay okay na asset ang Bitcoin. 2004, inaproban ng ETF ng gold. After ng approval noon, after 6 months o 1 year, tumaas ang presyo ng gold. So, ganun din katumbas ng ETF ng Bitcoin natin. Sinasabing legal asset o legal asset ang Bitcoin, and yung mga retirement funds, yung mga conservative na funds ay pwedeng pumasok dito sa Bitcoin world. At syempre naman, pwede mo makita yung mga product na yan sa bangko o sa mga ETF na gold na yan o Bitcoin na yan na inaalok sa ordinary na tao, kahit hindi crypto guy. So, inaalok nila yon. So, yun, madaming funds na papasok. That's my prediction. And ito naman, Bitcoin halving. Pang-4 na cycle tayo, guys. Every 4 years nagkakaroon ng Bitcoin halving. Usually, after na Bitcoin halving, after na 6 months, 1 year, 1.5 years, tumataas ang presyo ng Bitcoin. Ngayon naman, itong Bitcoin halving is 2024 April. So, kung pinost ko na to, I think April na yon. Then 2024 April, magkakaroon ng Bitcoin halving. And after 6 months, between 6 months to 18 months, doon na hahataw o puputok o mag-hype ang lahat ng cryptocurrency. And yun na yung time natin mag-take profit. Okay, ito naman, Bitcoin Rainbow Price Chart. Ginagamit ko to, guys. May kita mo, may halving, tumataas. May halving, tumataas. May halving, tumataas. Pang-4 na Bitcoin halving na natin to, guys. Tapos, tataas din dyan pag history repeats. Yun naman ang kasabihan, di ba? Bumabalik yung history. Pero kung titignan mo dito, lumagpas siya sa kulay pula na part, hindi siya lumagpas sa kulay pula, tapos nasa orange lang. Maybe, dito sa dilaw lang o green part lang siya tataas. Pero at the end, aabot pa din siya na 200,000 more or less. Yun naman ang basa ko. After ng halving, 6 months to 18 months, I think doon siya tataas. Kaya ko naman sinabi na 150 to 200, doon kayo magte-take profit ng Bitcoin. Yun naman ang mga sinasabi ko kasi yun ang conservative. I think malabo nang umabot ng pula na yan. Anyway, ito naman, take this chart na to o technical analysis ng mga pangbagito lamang. Pero ito, tinitingnan natin to kasi bumabalik ang history. Ethereum update, may tinatawag na Dencun Project. Naka-apply ang Ethereum, ma-aproban ng ETF Ethereum. Pero hindi pa tayo sure. Ang deadline naman ng SEC ay May 23, 2024. So makikita natin kung ma-aproban ng Ethereum ETF. Ako naman personally, hinihintay ko ma-aproban ng Ethereum ETF din as well. So kasi magiging double ang wave natin nito. So meron ng ETF ng Bitcoin and meron ng ETF ng Ethereum pero hindi pa natin alam. So sa deadline ng May 23, doon natin makikita kung ano mangyayari. Pero
Once na pumasok ulit to, like what I said, retirement funds or conservative funds ay papasok ulit dito. Tandaan nyo to buy the rumors, sell the news. As of today, as of this month, hindi pa putok ang crypto, hindi pa hype ang crypto. Kung ikaw ang nanonood, isa ka na din sa veteran at way back pa lang nag-i-start ka na tungkol sa crypto. At ang masasabi ko guys, kung kailan ngayon, ano mga na-announce ngayon, okay pa yan. Once na kahit sino alam na, kahit yung mga nagta-tricycle dyan o kahit sino bawat tao sa kanto o mga drive sa jeepney driver, everyone is talking about the crypto. It's time to take profit. Like before, di ba? Everyone knows, kahit si tito, tita, naiintindihan na what is Axie Infinity, what is SLP token, yun na yung time na you need to sell para makabenta ka kung kailan high. Ito naman guys, ang Bitcoin price ngayon, 70,000. Tignan mo yung market cap. Super all-time high na putok na market cap at presyo. All-time high nga eh. So, ganun na nangyayari ngayon. Pero ang altcoin, wala pa. So, sa top 10 naman na altcoin ko, ito naman yung kikwento ko sa inyo. Top 10 ko is SLP, syempre. The reason is, gusto kong ibenta nyo yan. Huwag nyo nang hihintay ulit. Pagkabalik ng all-time high o before all-time high, ibenta nyo agad yan. Yun ang top 10 ko na coin is SLP. Next naman, paulit-ulit naman, hindi to token, pero NFT nyo sa Axie Infinity. Dati ang mga presyuhan neto is 200 to 300, average more or less. Meron pa nga mga 500, 1,000. Pero pag bumalik na ng 200 to 300, ibenta nyo na din ang NFT nyo. Huwag nyo nang hintayin ulit mag-dump, huwag maging greedy. So, gusto ko lang ibenta nyo ang SLP nyo at saka NFT nyo. So, huwag na kayo maging player, pero take profit yun ang mangyari. Okay, top 8 naman guys. Payron. So, sa loob din ng Ronin network to, meron tong token, pwede mong iswap sa Katana, then pwede ka bumili ng APRS token. Good games din to sa Axie Infinity and I think it will go up and papaldo tayo dito. And also next naman, top 7 naman, Banana token. So, kung nakikita nyo yung content ko, ginagawa ko tong Banana. So, CyberKongs to. Sa loob din ng Ronin network to, pwede mong iswap sa Katana. Then, once na napaldo na tayo dito, o bumalik sa all-time high, o kahit kalahati man lang, then take profit na ta din. So, top 6 naman, Pixel. So, yan naman, madami naglalaro ng Pixel. So, like what I said, I'm more side ng investor, hindi a player. So, kung tumaas na ang token sa Pixel, okay na tayo, busog na tayo, then take profit. So, top 5. Meron naman akong ginawang short video before na top 5 na token ko. Kung nakita nyo yung TikTok at Facebook ko, ito naman yan. Sandbox. So, Sandbox naman is Metaverse. Andyan din sila Snoop Dogg. So, kung kailan tataas o babalik sa all-time high, kahit kalahati, iti-take profit na natin yan. So, yan naman ang Sandbox na top 5 ko. So, goods din na game to at madami din gumagawa dito sa Amerika na game na to. So, more ano niya, Metaverse. Top 4, syempre, ito naman ang Axie Infinity token natin ng Governance AXS token. Ito naman, pwede kang mag-staking din sa loob ng Ronin sa AXS staking. Pag nag-all-time high, syempre, babalik yan. Pero tingnan natin sa market cap kung ano mangyayari. Basta pag nag-pump ulit yan, pwede na tayo mag-take profit. Then, ito naman, ang top 4 ko naman is, not top 4, top 3 pala. So, Illuvium. So, Illuvium naman is a AAA game. That's a good game as well. Ito mag-itsura niya sa website. Pwede ka din mag-staking dito, guys. Ito, ang ganda ng ano niya. Graphic niya. Yan. So, dati sumikat to. Magiging next Axie Infinity daw. Noong 2021, hindi lumabas. Pero ngayon, this time, lalabas yan, guys. So, ILV token na yan. Naka-stake din ako dyan. And I like this game. And, syempre, like what I said, hindi ako magpe-play neto kung hindi token lang. Next naman, Star Atlas, number 2 na to. Star Atlas is Solana-based na AAA game din to, guys. So, for me, pwedeng laruin ko din. Pero like what I said, I'm more investor side. So, I'm just gonna take profit. So, ito naman ang graphic niya. Tingnan nyo naman, maganda din to. O, diba? Futuristic, tapos AAA to. Then, we're just gonna do the game. But like what I said, at the end of the day, kung hindi ka makaka-take profit, yun na naman mangyayari sa inyo katulad sa Axie na nangyari before. That's so good. Good graphic. Madami din magpe-play dito. For sure naman yan. At number 1 naman, RON token. Ronin network token yan. Kumbaga, ito yung network. Madaming game na pumupunta dito, nagde-develop. So, hindi natin alam kung ano magiging presyo neto. Pwedeng $10. Let's say, I don't know, $10, $100. I really don't know. Pero makikita natin kung ano mangyayari this time, no? Kasi itong Ronin network na to, madami silang fini-filter na game. So, ito na ang isa dito ay Builders Program. So, sa Builders Program, madaming game developer ang pumasok sa kanila, naka-filter kila Axie, ang dami nilang gagawing game. So, may gantong itsurang game, may mga card game na lalabas. Ito, panood din natin. Doll. Ang pangalan na Doll
So, eto, maglalaban-laban siya. O, ayan o, ayan o. O, parang survival, di ba? So, ganyan. Tapos, meron din parang invader game na ganyan. Cellphone game to. Mukhang masaya to, di ba? So, yun, madaming game. Ito naman, mukhang okay. Mario Kart style. So, nag-race yung Axie mo. Hindi ko alam kung maganda dito yung Aqua or maganda dito yung, I don't know. So, bawat game merong own character yan na malakas. So, hindi ko din masasabi ngayon kung ano ang malakas dyan. So, pwedeng magtaas ng value to level up. Kailangan mo mag-burn ng SLP o kailangan mag-burn ng AXS to level up para manalo ka sa ganito. Depende sa game yan. So, depende sa mga core member ko anong iisipin nila. Pero, once na sumikat yung mga game na to at kailangan mo i-burn ng SLP at AXS dahil tataas ang level mo at mananalo ka tapos may premyo ka, definitely tataas ang presyo ng AXS and SLP. Then, take profit nyo na agad yun. So, ito naman ang Builders Program and ito naman yung survival ng Axie Mech. Nalaro ko yan din before nung mga testing period pa lang. So, yun naman ang reason kung bakit ito ang mga gusto kong game na top 10 na sinabi ko sa Game 5 naman to. So, merong altcoin. Para tumaas ang altcoin, kailangan tumaas muna ang Bitcoin. Para tumaas naman ang Bitcoin, kailangan tumaas muna ang stock, yung S&P 500. Pag sinabing S&P 500, yung stock yan sa Amerika, meron tinatawag na GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. So, dapat gumanda tong mundo muna to ng stocks. Kasi itong mga funds dito ay lumilipat din dun sa Bitcoin. And para tumaas naman ng S&P 500, kailangan ayusin nila ang rate ng interest sa government naman na nagbibigay niya, central bank. Dapat mababa yan. Pag mababa yan, makakapag-negosyo o makakapagtrabaho ang S&P 500, yung mga stocks. So, pag naging okay na yon, pupunta sa Bitcoin, pupunta sa altcoin. Yun naman ang flow niyan. Best moment din ngayon kasi S&P 500 is doing good. So, itong funds na to, pwedeng lumipat din dito sa Bitcoin. And also, ang daming ganap ngayon sa month na to. Kaya, okay ang Bitcoin. Bitcoin halving is coming. Ang daming major update. Kaya, ang daming reason kung bakit pwedeng pumaldo o tumaas ang Bitcoin. Pag-pump naman ang presyo ng Bitcoin, sasabihin ko sa inyo ang experience ko noon. 2021, nag-pump yan ng 2 beses. Yung mga old holders, nag-take profit yan, nag-pump at ng isang beses yan. Pangalawa naman, yung mga bagong player, pumasok ulit, nag-pump at nag-dump ulit yan. So, 2 beses yan. This time naman, I think, 3 times ang mangyayari. 3 pump na yan, I think, ito naman nangyayari ngayon sa Bitcoin halving, yung unang pump, all-time high nangyayari ngayon. End of the year, I think, yung pangalawa ang mangyayari. Yung mga old holders na yan, magte-take profit ulit. So, pangalawa na yan. At next year naman, yung mga newcomers at yung mga old, magko-combine yan together at magte-take profit ng pangatlong pump ang mangyayari next year. So, first pump na yan, naglalaro yan ng 70,000 to 80,000 na mangyayari dyan. Second pump naman, sa tingin ko, between 80,000 to 120,000 na mangyayaring pump na yan, then you can take profit if you want. Sa third pump naman, yan naman na yung aabot ng 200,000 USDT worth naman ng Bitcoin. That's my prediction, guys. Pero okay na din ako sa 150,000 between 200. So, yun lang nakikita ko guys, between 100 to 200, doon kayo magte-take profit for the third pump. Like what I said, ang crypto adoption is 4% pa lang. Mas malaki pa din yung funds ng traditional funds, no? So sa crypto world na to, maliit pa lang yung compare mo dito. Once na nag-a-adapt na dito sa crypto world ang mga funds na to, madami pang chance. So for me, my opinion, very early pa lang kayo dito. FTX buyback naman, kukwento ko lang ulit So, dati merong platform na FTX. Ngayong FTX na yun, may ginagawa siyang mali, masama, then nalock yun o na-delete yun o pina-close ng government yung FTX na platform na yun. Yung mga user naman ng FTX, na-hold yung funds nila doon, naipit yung funds nila doon. Ngayon, nagdidemandahan sila sa korte at lalabas na yung resulta. Uutusan ng court order, magbibigay yung court order ng isoli mo yung pera doon sa mga users. Once na nabalik yung mga pera na yun sa mga users na yun, yung users naman na yun, katulad ko din, bibili, magba-buyback sa market ulit. Pwedeng bilhin nila yung Bitcoin or altcoin. Yun yung tinatawag na FTX buyback. So, antindi guys, no, sa April, ang daming mangyayari. Bitcoin halving is going on. Yung all-time high, lalabas din yan. FTX buyback, magaganap din yan. At manyunews ang Bitcoin dito sa market natin, buong mundo, no? So, ang daming ganap sa April, guys. Ito lahat na sinabi ko na to ay magpo-push sa market ng Bitcoin. Ito din pala ang pinakamalupit na kalimutan ko na sabihin sa inyo. Institution, mga malalaking kumpanya ay pumapasok bumibili ng Bitcoin like Tesla, MicroStrategy,
At yung mga iba pang mga malalaking company, so bumibili sila. Apple as well, so Google as well. So bumibili sila ng Bitcoin, guys. 2012 kasi yung mga mahilig lang sa advanced technology ang pumasok sa Bitcoin. 2018 naman yung mga magagaling mag-research pumasok sa Bitcoin. 2021, mga companies na din ang pumapasok sa Bitcoin. Yung sinabi ko kanina. Ngayon, 2024-25, pati yung mga government nag-a-approve na. So madami ng funds, madami ng bagong taong pumapasok ngayon. Iba ngayon, guys. Guys, importante din to, tandaan nyo to. Pick the narratives, trade like a robot, wag kang maging greedy, and enjoy the process. Pick the narratives naman, kung saan ang forte nyo, saan kayo magaling. Kung GameFi, edi sa game lang. Doon kayo mag-focus, doon kayo mag-aral. Wag yung lahat aralin nyo, tapos hindi nyo na alam kung saan kayo papasok. Tapos yung trade like a robot naman, wag kayo maging greedy. Ito naman sinabi ko kanina na wag nyo mahalin yung project, wag nyo mahalin yung game, wag nyo mahalin yung token, wag nyo mahalin yan. Maging investor kayo, take profit yan. So, take like a robot is wag maging greedy. Ito naman, enjoy the process. May process yan. Kung it will take 6 months, kung it will take 1 year, 1.5 years, then so be it. Pero at the end, importante, mag-take profit kayo. And the reason why you are doing a crypto or game is just to have a money. So, yun lang naman ang mga core natin dito. Reason dito kung hindi magkaroon ng pera gamit ang crypto. So, yun ang wag nyo kakalimutan. Huwag din kakalimutan na do your own research, DYOR. So, kailangan nyo mag-study sa sarili nyo, mag-search kayo para malaman mo makapag-desisyon ka kung kailan ka papasok at malaman mo din makapag-desisyon ka kung kailan ka lalabas mag-take profit. Kahit anong project man yan, eto ang mong kakalimutan. Get in early. Ikaw ang unang papasok at ikaw din ang unang lalabas magte-take profit. Para magawa mo ang buy low, sell high. Wag na wag mong gagawin ng buy high, sell low. Malulugi ka dyan. At lang din kayo sa mga ibang YouTube, nagko-content lang yung mga iba din dyan para makapasok lang ang mga bago na gusto nilang i-take profit. Yun yung tinatawag nilang exit liquidity. Mga narratives coins naman, yung mga interesado ang coins. Yan yung mga, syempre, GameFi, yung mga GambleFi, yung mga AI, at saka syempre, wag natin kakalimutan ng BRC20. Damihan na nanonood nito, sigurado ako naipit ka before sa Axie o sa SLP. Huwag mo nang uulitin yon, naging greedy ka at hindi mo na tinake profit, akala mo tataas ng tataas. So this time, kailangan mo i-take profit yan, especially yung hawak nyo na SLP at saka yung mga NFT ng Axie Infinity. At the end of the day, take profit. At the end of the day, become an investor and take profit, make money, make profit. Ang favorite topic natin, GameFi. Ano naman pinagkaiba na traditional game sa GameFi? Ang traditional game, pag nag-game ka, yung token na nakukuha mo o yung coins na nakukuha mo, hindi nagiging pera. Dito naman sa GameFi, pag naglalaro ka, convertible to sa crypto. So makakakuha ka ng crypto, so you spend your time and magiging pera yon in the future. Yun ang GameFi. Naman itong AI, alam nyo naman, meron natawag na ChatGPT. AI is coming, pero super lawak ang AI, hindi nating alam. Pero syempre, magpipick up tayo ng crypto-related na AI. So hindi nating alam yan in the future what's going on, pero papasok ang AI, guys. Ang importanteng aralin nyo sa AI naman, near protocol, render, at itong tao na to. Ito naman yung tatlo na talagang importanteng aralin. So, in the future, kung ano maging project nila na i-connect nila, ako tinitignan ko kung ano mako-connect sa Vision Pro, sa Apple, o yung mga traditional industry, kung ano yung ma-connect nila doon, paldo tayo doon. Pero like what I said, investor side tayo, dapat study, early entry, buy low, sell high. Naman ang next topic is GambleFi. So sa GambleFi naman, yung gamble at saka yung crypto, pinag-combine nila. You can do your gamble using crypto. Pag nanalo ka naman sa gamble, you can get the crypto. O yung crypto mo naman, pwede mong i-gamble yun. So yun yung mundo na yun. Ito naman sa GambleFi. So sa video na to, I'm not existing, I don't play, I don't do gamble, pero sa tingin ko yung industry na to pwede din mag-boom. So, ang isa lang nakikita ko dun sa GambleFi naman, Roll Bitcoin, RLB token. So, sasabayan ko lang din sila, I don't do gamble, pero kung sa tingin kong tataas to, kung sa tingin kong papaldo to, dahil sa industriya ng gamble, then why not? Buy low, sell high, I will take profit. More on, hindi tayo dapat sa player kung hindi investor side tayo. Huwag na huwag natin kakalimutan itong BRC20. So, Bitcoin-based to na mga NFT to. So, for me, it's very hot. Yung Bitcoin dati, coins lang, hold mo lang, gano'n nangyayari. Pero nagkaroon na din ng NFT na mundo na yon. So, ito naman ang ikukento ko about sa BRC20. Sa BRC20 naman, ang pinaka-puno dyan is ORDI. ORDI coin na yan. So, pag tumaas yan, edi lahat tataas na din. So, tignan mo na din yung mga ibang token sa BRC20. Meron tinatawag kasi na, Ordinals Wallet. Sa Ordinals Wallet, meron mga NFT dyan. Number 1 ngayon, itong Runestone. Ito yung nagkaroon ng airdrop worth 100,000 to 150,000. Kung sino yung nagkaroon ng NFT o nagka-transact before, mga 3 NFTs yata nun, nagkaroon ng airdrop ng Runestone.
Si Kuya Dan naman, meron naman din tayong NFT. Wala lang, trip ko lang. Bita Amigo ang tawag dyan. So, golden teeth. So, gusto ko lang. So, bumili ako. So, depende sa inyo guys. Ang NFT kasi, like what I said, phase 4, lagpas sa phase 4, phase 5, doon pa lang siya tataas kung tataas man siya. So, yun lang guys. Ito ang pinaka-importante. Ordinals wallet sa loob ng BRC token. BRC network pala. Importanteng bagay na wag nating kalimutan din is not only about cryptocurrency na token o coin sa pinag-uusapan, kundi yung blockchain technology. Kasi yung blockchain technology at saka yung mga traditional na world, nagko-combine yan. For example, yung real world asset, yung mga B-chain na yan. For example, meron kang brand na binili na, kunyari, Louis Vuitton. So, makikita mo yung process na yon kung paano ginawa, kung ano yung serial number niya. Matitrace mo yon sa blockchain technology kung legit ba yon o hindi. Hinihintay ko naman na combine is itong blockchain technology at saka yung sa Apple na Vision Pro. Itong virtual reality at saka itong blockchain technology, pag nag-combine yan, anong kaya mga service ang kaya nilang gawin o kaya anong token, anong NFT, anong metaverse, hindi ko na din ma-imagine guys. So, malupit ang mangyayari dito sa mundo na to. Malay mo, meron ka ng sariling avatar. Malay mo, ang office meeting, yung mga traditional meeting, magkakaroon na sa metaverse gamit ang Vision Pro. Or malay mo, yung mga payment ng token o kaya pwede ka nang pumunta sa store at magbabayad ka sa cryptocurrency mo gamit mo ang Vision Pro. Hindi natin alam kung paano magko-combine itong dalawa na to. Pero kung paldo lang ang pag-uusapan natin, ang talagang pumapaldo ay meme coins. Meme coin naman, nag-umpisa yan kay Elon Musk, pinamp niya ang Dogecoin. Sumunod naman yung Shiba at ngayon iba-iba na ang meron. Pero sinaunang panahon, noong 2016, 17, 18, wala masyadong value ang Dogecoin. Pero mag-iingat kayo 99% ng meme coin ay scam at babagsak lang. Anong huli ka na ba pumasok sa crypto ngayon sa cycle na to? Ang sagot dyan ay hindi kasi meron tinatawag na phase 1 to phase 4. Phase 1, tataas muna ang Bitcoin. Phase 2, pag okay na yung Bitcoin, tataas naman ang Ethereum. After nun naman, phase 3 na, tataas naman yung mga layer 1, layer 2, yung mga larger scale, pupunta doon ng funds. After that, doon tataas naman ang mga altcoin. Yun na yung mga SLP, AXS, yun naman yung mga altcoin na phase 4. At later on, yung mga NFT na holdings nun, doon na din tataas. So kung doon ka na sa phase 4, phase 5, yun na yung time to take profit and say goodbye this cycle. Bago mag-Bitcoin halving, thank you for watching this at nasabi ko sa inyo, dapat nyo sabihin. And gusto kong magpasalamat sa mga followers ko at supporting my content guys sa TikTok, Facebook at saka YouTube. Lahat tayo papaldo, then ito yung time na kailangan mo magtanim, ito yung time kailangan mo magtiyaga para may nilaga in the future. Meron nga sinasabi sa Bible na Jeremiah 11:29, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Meron siyang plano sa atin, merong plano sa'yo, merong plano sa akin. Yun naman naghinto ko ng content ko last year. The reason bakit ako bumalik dito sa content ko, para makatulong sa inyo by sharing my knowledge guys. Para matuto kayo paano kumita, hindi lang nagtatrabaho, kung hindi kumita din sa portfolio income, and matupad nyo mga pangarap nyo, mabili nyo yung mga gusto nyo, at makatulong kayo sa iba. So yun lang guys, thank you very much for watching and supporting me. So very happy na ako, ma-share nyo lang itong video na to. And yun lang, next video again. Bye!